Kabanata 4331. Matagal-tagal na rin, Ginoong Pagan. Buhay na buhay ka pa rin. Ang babaeng naka-jacket ay tumayo na may nakangiting mukha matapos makita sina Wes at ang iba pang kasama. Ngunit, tila malayo ang ekspresyon niya. Maingat na tiningnan siya ni Harvey, at napagtanto na isa siyang mamamatay tao na nasa mataas na ranggo sa talaan. Kung hindi magiging ganoon katindi ang kanyang pagnanasa sa pagpatay. Nagbago agad ang ekspresyon ni Wes matapos makita ang mukha ng babae. "Ah, Phantom," sabi niya habang malamig na tumatawa. "Nagtataka ako kung sino ang nang-ahas na magnakaw ng mga ari-arian ng pamilya ko bago pa makipag-usap sa akin. Sa wakas ay nauunawaan ko na matapos makita ang mukha mo dito." Pagkatapos ay umupo si Wes ng maluwag sa isang sofa. "Ngunit, natatakot akong kailangan mo akong bayaran para dito, kahit sino pa ang sumusuporta sa iyo sa likod ng mga pangyayari." "Bayaran ka?" Ngumiti ng banayad si Phantom. "Anong klaseng kabayaran ang gusto mo? Gusto mo ba ang buhay ko? O gusto mo ng pera ko? Masasabi kong patay na lahat ang mga taong naglipat ng mga anti-gang pagmamay-ari mo. Ang mga anti-gang bagay ay nasa akin lahat. Ngunit, malamang hindi mahalaga sa iyo ang mga taong iyon. Hindi tulad ng mga ari-arian, tama ba? Pagkatapos ng lahat, ang ilan sa mga ito ay galing pa sa mga ninuno ng pamilya mo. Sa wakas ay natagpuan mo rin sila. Sino ang mag-aakalang mayroong magiging sapat na tapang para nakawin ito sa iyo? Sabihin mo nga, papatawarin mo ba ako sa kapusukan ko kung ibabalik ko sa iyo ang mga bagay na ito ng buo? Siguro magkakaroon tayo ng pagkakataong magtulungan sa hinaharap." Humakbang pasulong si Phantom at kinikit ang mga mata. "Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, tinitiyak ko sa iyo na ang ating pagsasama ay magiging natatangi." Nag-click ang dila ni Lachlan, may galit na tingin sa kanyang mga mata. Akala niya magkakaroon siya ng pagkakataong ipakita ang kanyang husay. Sino ang mag-aakalang ang tila kahangahangang mamamatay tao ay susuko agad nang makita ang mukha ni Wes. Siya'y isang maliit na isda lang, sa totoo lang. Napakunot ang noo ni Harvey. Malinaw na may ibang layunin si Phantom para makuha ang tiwala ni Wes. Malaking pinsala ang aabutin niya kung madadaya siya ng ganitong pakitang tao. Nagmukhang malalim ang iniisip ni Wes habang siya'y napapikit. "Pinatay mo ang mga tauhan ko, ninakaw mo ang mga ari-arian ko, at ngayon nandito ka para makipagnegosasyon. Ano ba talaga ang gusto mo? Paghihiganti, o pananakot?" Pumalakpak si Wes. Agad na kumalat ang mga bodyguard ng kanyang pamilya. Humakbang din pasulong ang mga tao sa likod ni Phantom. Mataas ang kanilang noo. Punong-puno ng kalyo ang kanilang mga kamay, at malinaw na sila'y mga bihasa na sa laban. Kahit nakita nilang armado ng mga baril ang mga bodyguard ni Wes, wala silang ipinakitang takot. Napakabigat ng hangin. Isang laban ang maaaring magsimula anumang sandali. Ngumiti si Phantom sa ganitong sitwasyon. Walang silbi ang mas maraming pag-uusap kung magiging masama ang takbo ng mga bagay. Hindi nararapat magsimula ng labanan nang hindi nagkakaroon ng maayos na usapan muna, hindi ba? Bukod pa rito, walang bagay na tinatawag na panghabambuhay na kaaway, at tanging panghabambuhay na benepisyo. Naniniwala akong kapag nakita mo ang aking sinseridad, mauunawaan mong hindi ako narito para magdulot ng gulo. Narito ako para magdala ng pera. Gumawa ng sinyas si Phantom. Ilang sa mga tauhan niya ay naglagay ng isang kahon sa harapan ni Wes. Ang pamilya Pagan ay malamig na nakatingin sa kanila. May isang lumapit upang suriin ang laman ng kahon. Nandito ang mga ninakaw na anti-gang bagay, Ginoong Pagan. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Wes, pagkatapos ay binigyan ng sinyas ang kanyang mga tauhan na kunin ang kahon. "Ito ba ang tinatawag mong sinseridad? Ang ibabalik ang mga bagay na ninakaw mo?" tanong ni Wes habang nakatitig kay Phantom. "Siyempre hindi. Ito ay isa lamang pampagana." Mahinang ngumiti si Phantom, pagkatapos ay pamitik ng kanyang daliri. Isa pang kahon ang dumating agad. Pinaubayan niyang buksan ito ng kanyang mga tauhan nang hindi nagsasayang ng oras. Isang pagoda ang naipakita mula rito.
Mayroon itong simpleng disenyo ngunit mukhang sinauna, tila dumaan sa mahabang panahon. Nang makita ni Harvey ang bagay, alam niyang ito ay isang mahalagang pag-aari. Ang 3 patong na pagoda. Kumibot ang mata ni Wes. Paano mo ito nakuha? Si Wes ay hindi lamang ang pinuno ng pamilya Pagan, at kilala rin siya sa lungsod sa kanyang kakayahan sa pag-appraise ng mga anti-gang bagay. Isang simpleng sulyap lamang ay sapat na upang matiyak na ang bagay na nasa harapan niya ay tunay at napakahalaga. Ngumiti si Phantom. Kung gusto mo ito, isipin na lang ito bilang isang regalo ng pagkikita. Ito ba ay sapat upang mabayaran ang iyong mga nawala? Ang mapagmataas na mukha ni Lachlan ay puno ng pagkasuklam pagkatapos marinig ang mga salita ni Phantom. Sa kanyang isipan, ang mga tao na nangangahas lumaban sa pamilya Pagan ay may kakayahan. Ngunit hindi niya ito iniisip kay Phantom. Hindi lamang niya ibinalik ang lahat ng ninakaw sa pamilya, ngunit nagbigay pa siya ng isang napakabihirang kayamanan ng walang pag-aatubili. Naniniwala si Lachlan na hindi na nararapat ang titulo ni Phantom. Malamang magiging maayos kami ngayong gabi. Dinala niya ang 2 sa kanyang mga junior upang magyabang sa harap nila, ngunit wala lang talagang pagkakataon para ipakita iyon. Nagmukha si Lachlan na parang isang profesional na sobrang lakas para ipakita ang kanyang mga kakayahan. Tama na, Phantom. Kilala na kita sa puntong ito. Tinikit ni Wes ang kanyang mga mata. Ang patibong na ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa iba, ngunit hindi sa akin. Dumiretso ka na. Sabihin mo na ang gusto mo. Gaya ng inaasahan mula sa pamilya Pagan, napahanga ako. Ngumiti si Phantom, tinitingnan siya ng may maganda at mahinhing tingin. Dahil sa pagiging prangka mo, magiging prangka na rin ako. Gusto ni Mr. Faceless na bumalik sa Golden Sands. Handa ka bang bigyan siya ng isa pang pagkakataon? Faceless. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Wes, ngunit nagsalita siya ng malamig. Akala ko ang pagdating ng Skeleton Gang ay isang pagkakataon lang. Mukhang sinusubukan niyang bumalik pagkatapos ng lahat. Bakit dito, sa lahat ng lugar? Bakit hindi magyabang sa ibang lugar? Batay sa kanyang nakaraan, walang kinalaman sa kanya ang Hermit families. Bakit siya bumabalik para sa mas maraming gulo? Napabuntong hininga si Wes. Mahinang ngumiti si Phantom. Sinabi ni Mr. Faceless na hindi niya kinapopootan ang Golden Sands, at hindi rin siya nagtatanim ng galit sa sinuman dito. Bumalik siya hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan niya. Basta't handa ang lahat na ibigay sa kanya ang gusto niya, nangangako siya na hinding-hindi na siya muling tatapak dito. Ibibigay niya ang lahat para lamang makamit iyon. Halimbawa, gagawin niyang pinuno ang pamilya Pagan sa Hermit families. Kinumpirma ni Phantom ang kanyang sinabi sa pamamagitan ng pagpatong ng kanyang kamay sa kanyang dibdib. Tiningnan siya ni Harvey ng may kuryosidad. Tila si Faceless o Evermore ay sigurado na ang 6 na Hermit families ay nagtataglay ng mga lihim ng walang hanggang buhay. Kung hindi, hindi gagawin ng organisasyon ang lahat ng paraan upang makuha iyon. Mukhang hindi alam ni Phantom na nabigo na ang kanilang operasyon laban kay Kellan. Kung alam lang niya, hindi siya magpapakakalmado ng ganito. Akala mo ba isa akong tanga? Malamig na ngumiti si Wes. Akala mo ba hindi ko kilala si Faceless? Sino ang maniniwala sa kanya? Papapatay niya ako kung tatanggapin ko ang kanyang alok. Bukod pa riyan, alam naman niyang hindi para sa iba ang mga lihim ng Hermit families. Walang bagay na ganap, Ginoong Pagan. Nagpakita si Phantom ng isang sinserong ekspresyon. Nagpakalalim na sa India si Ginoong Faceless, binabasa ang mga banal na kasulatan gabi at araw. Matagal nang nawala ang kanyang mga ambisyon mula noong kabataan niya. Hindi na siya naghahanap ng paraan patungo sa walang hanggang buhay, at narito lamang siya upang tuparin ang kanyang matagal ng hangarin. Wala kang dapat ipag-alala, Ginoong Pagan. Ituring mo lang ito bilang kabutihan at hayaan siyang makita ang kung anuman ang nasa iyo. Sa wakas, makalaya na siya mula sa kanyang bigat matapos iyon. Hindi ka ba papayag dito, Ginoong Pagan? Ang pagkapuot ni Lachlan ay lalo pang tumindi matapos makita si Phantom na humihingi ng tulong ng ganito.
Sa kanyang mga mata, si Phantom ay isang walang silbing basura. Malamang, ang sumusuporta sa kanya ay wala ring pinagkaiba. Kunin mo na lang ang gusto mo. Anong silbi ng pagmamakaawa? At naniniwala kang totoo ang lahat ng sinabi ni Faceless. Malamig ang ekspresyon ni Wes. Sa tingin mo ba gusto niya lang itong makita? Malamang mawawala na siya sa sarili kapag nakita niya ito. Bukod pa riyan, kung sinsero siya tungkol dito, papatawarin ko siya. Ngunit sa tingin mo ba makakatapak pa siya dito? Akala mo ba papayagan lang siya ng pamilya Gibson at pamilya Bolton na gawin iyon? Napairap si Wes. Sabihin mo sa kanya na kalimutan na ito. Kung itutuloy niya ito, hindi na niya makukuha ang kanyang katawan kapag namatay siya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Mr. Pagan, sabi ni Phantom na may pagmamakaawang tingin. Sapat na ang kalokohang ito. Pinutol ni Wes si Phantom at tumayo. Bibigyan kita ng 3 araw para dalhin sa akin ang taong nanakit sa pamilya ko. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Alam mo dapat na hindi madaling kalabanan ang pamilya ng mga Pagan. Nagbigay si Phantom ng masamang tingin sa kanya. Naiintindihan ko, tahimik niyang tugon. Mabuti, nakatawid ng kamay si Wes. Sabihin mo kay Faceless na tigilan na ang mga walang kwentang bagay na ito. Kung hindi, ang lungsod na ito ang magiging libingan niya. Sa huli, ang Golden Sands ay pag-aari ng mga hermit families. Hindi ang Evermore. Sasabihin ko sa kanya. Nagmamadali ang mga mata ni Phantom habang mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao, pilit na pinipigilan ang galit. Kahit hindi pa natapos ang kasunduan, Mr. Pagan. Sabi niya pagkatapos dahan daw ang yumuko. Sinabi na ito ni Mr. Faceless sa akin. Ang kabaitan ay isang malaking bahagi ng negosyo. Gusto niyang kunin mo ito. Ito ay isang sinaunang relikyang nawala sa country age sa India. Ang relikyang ito ay ibinabalik na sa nararapat na mga tao. Hindi man lang kumurap si Lachlan sa taimtim na tingin ni Phantom. Nakasimangot si Wes. Nag-atubili siya ng sandali, at hindi siya nagmamadaling umalis. Nakita na ni Wes ang lahat ng uri ng kayamanan sa buong buhay niya. Hindi siya madadala ng isang bagay na ganito. Gayunpaman, sinabi ni Phantom na ito ay isang relikya mula sa country age na nawala noon. Magiging napakahalaga nito para sa bansa na mabawi ang ganitong bagay. Walang pakialam si Wes sa ganitong uri ng bagay. Ngunit para sa kasaysayan ng bansa, ito ay isang napakahalagang item. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, bumantong hininga si Wes. Sige, tatanggapin ko ito. Gayunpaman, ayokong may utang na loob sa mga tao. Arlette, bigyan sila ng tseke na nagkakahalaga ng $150 milyong. Ituring mo itong isang transaksyon. Tumango si Arlette, at saka lumapit. Siyempre. Sandali lang. Nang ilabas ni Arlette ang tseke, sa wakas ay nagsalita si Harvey matapos ang mahabang katahimikan. Hindi natin ito matatanggap. Ano? Natigilan si Arlette at Wes. Hindi nila maintindihan kung bakit biglang nagsalita si Harvey. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Phantom. Tiningnan niya si Harvey. Ito ang kayamanan ng inyong bansa, bata. Malinaw na gusto rin ito ni Mr. Pagan. Bakit hindi mo ito tatanggapin? Napangisi ng malamig si Lachlan nang makita niyang sinisikap ni Harvey na agawin ang atensyon. Tigilan mo na ang kalokohan. Isa ka lang eksperto sa geomancy. Wala kang alam dito. Sa kanyang tingin, ang halaga ng relikya ay higit pa sa $150 milyong. Siguradong may bahagi siya sa operasyon kung sakaling makinabang din si Wes. Sigurado si Lachlan na pinipigilan lang siya ni Harvey na kumita ng pera. Kalmado lamang na humakbang si Harvey at winasak ang unang layer ng pagoda. Ito ay isang listening device. Hindi nito kailangan ng kuryente para gumana at kayang magtagal ng higit sa 10 taon. May radius ito na hindi bababa sa 160 talampakan. Wala nang magiging sekreto ang pamilya Pagan kapag dinala nila ito. Kabanata 4335. Crack.
Binura ni Harvey ang pangalawang layer ng pagoda. Ito ay isang bato na may psychedelic scent. Ayos lang na maamoy ito ng saglit, ngunit ang matagal na pagkakalantad dito ay magdudulot ng sakit sa isip. Kahit hindi agad mamamatay, magdudulot ito ng pagkawala ng kontrol sa buong katawan. Crack! Binura ni Harvey ang ikatlong layer ng pagoda. Bukod pa rito, mayroong isang sumpang manika sa layer na ito. Magkakaroon ng kaguluhan sa bahay ni Mr. Pagan dahil dito. Ang buong pamilya ay maglalaho kung sila'y mapapasama. Sa madaling salita, ang tinatawag na kayamanan ang magiging dahilan ng pagkawala ng pamilya Pagan sa loob lamang ng 3 buwan. Nanatiling tahimik ang lahat pagkatapos marinig ang mga salita ni Harvey. Ang lahat ay napuno ng pagkagulat. Napasinghap si Arlette at ang natitirang bahagi ng pamilya Pagan. Tapos, tiningnan nila si Harvey nang may pasasalamat. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kasama si Phantom para lang magtagumpay sa kanyang misyon. Isang maling hakbang, at ang pamilya ay mabubura. Nagulat si Phantom at ang kanyang mga kasama nang makita nila si Harvey. Ginawa nila ang lahat ng ito upang matiyak na mamamatay si Wes mula sa triple-layered pagoda. Ngunit hindi nila inasahan na isang random na tao ang makakasira sa kanilang plano sa isang sulyap lamang. Mas mahalaga, eksakto niyang itinuro kung paano nila papatayin ang buong pamilya. Imposibleng hindi sila masindak. Safe to say, napakabihasang tao ang dinala ni Wes. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, malamig na tumawa si Arlette. Ang lakas ng loob mo, Phantom. Hindi na ininda ni Phantom ang magsalita pa. Umalis na, malamig niyang utos. Natural, ayaw na niyang mag-aksaya ng oras dahil nabisto na ang kanyang plano. Siya at ang kanyang mga kasama ay agad kumilos. Isang dosenang mga taong nakasuot ng sneaking suits ang humugot ng kanilang mga armas at sumugod. Bang! 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 Itinaas ni Arlette ang kanyang kamay, ipinakita ang isang magandang disenyo ng baril. Mabilis siyang nagpaputok, at 3 tao ang bumagsak sa lupa, na paralisado. Malamig na tumawa si Phantom, at itinuro ang kanyang kamay sa harap. 2 karayom na may berdeng likido ang tumama sa mga bodyguard ng pamilya Pagan, agad silang bumagsak sa lupa. Nagtagisan ng mga espada sa lahat ng direksyon. Ang dugo ay nagtatalsikan sa buong lugar. Ang buong lugar ay mistulang isang digmaan, at nakakalunod na tanawin. Walang mga sigaw, at tanging mga tunog ng walang katapusang pagbabanggaan ng mga sandata. Umalis ka na dito, Lolo. Protektahan siya, Senyor. Natural, tiyak na mamamatay si Phantom at ang iba pang kasamahan niya hanggat buhay si Wes. Umatras si Wes, at tiningnan si Harvey. Umalis na tayo, Sir York. Tumango si Harvey, hindi nagmamadali na kumilos. Pagkatapos ng lahat, ang mga maliliit na kalaban ay hindi nararapat para siya mismo ang kumilos. Gayunpaman, naramdaman niyang may panganib ng makarating ang lahat sa pintuan ng villa. Mag-ingat, likas na sigaw ni Harvey. Boom! Sumabog ang pintuan kasabay ng kanyang babala. Isang monghe na natatakpan ng ginto ang humakbang papalapit sa grupo. Inatake niya ang bawat bodyguard ng pamilya Pagan, pinapalipad sila gamit ang isang suntok. Nakapagtatakang tumingin si Arlette at ang iba pa. Hindi nila inakala na magiging handa ang kalaban, lalo na't magdadala ng isang martial arts expert. Ang monghe ay nagpatuloy ng hindi nagsasabi ng kahit isang salita. Isang bodyguard ang sumugod sa kanya sa bawat hakbang na kanyang ginawa. Nang nasa 30 talampakan na siya mula kay Wes Pagan, kalahati ng mga bodyguard ng pamilya ay napatay na. Patayin silang lahat, Skullface. Huwag niyong hayaang may mabuhay. Nakita ni Phantom ang monghe at ngumiti ng malamig. Napasimangot si Harvey York habang tinatitigan ang monghe. Nagulat siya nang makilala ang taong nasa harapan niya bilang ang alamat na pinuno ng Skeleton Gang. May ganitong kalalim na relasyon ang gang kay Faceless, ha? Ang gang leader ay handang magpakita para lamang patayin si Wes. Mukhang nagtatrabaho sila para sa Evermore pagkatapos ng lahat. Napakagaling ng mga tao mong kasama. Napakarami kong ginawang plano para lang harapin ka, pero mukhang kailangan kong gumamit ng dahas.
Mukhang wala ng saysay na pigilan pa ang aking lakas. Ang pagpatay sa paligid ay hindi man lang nakaapekto kay Phantom habang dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Wes kasama ang dalawa sa kanyang mga tauhan. Kilalang kilala ka ni Mr. Faceless. Sabi niya may isang paraan lamang para harapin ka. Hindi ko man lang magawang mas madali ang buhay ko. Ngunit kailangan mong mamatay dito gaano ka man kagaling. Lahat ng ito ay walang halaga. Sayang, hindi ko sana balak magdulot ng kaguluhan sa simula. Inilabas ni Phantom ang isang manipis at mahabang sigarilyo at humitit ng may casual na ekspresyon. Si Arlette Kagan ay malungkot na tinanggal ang safety ng kanyang baril. Kapag hinawakan mo ang aking lolo, hindi ka makakaalis ng buhay sa Golden Sands. Sisiguraduhin ko yan. Banta ba yan? Malamig nang umisi si Phantom. Pag-isipan mo muna kung gusto mo ng mabilis at walang sakit na kamatayan o mas masakit. Matagal na rin mula nang makatikim ang mga kasama ko ng masarap na karne. Sigurado akong gagawin nila ang kanilang makakaya upang alagaan ang kagandahan na tulad mo. Agad na naging mas tensyonado ang labanan. Ang isang panig ay puno ng kaba, habang ang kabilang panig ay nagtatawanan ng walang tigil. Napasingkit si Harvey habang tinitingnan ang nangyayari sa kanyang harapan. Napansin niyang ang mga tinatawag na eksperto ng Sacred Martial Arts Training Ground ay nanginginig sa takot. Sa kabilang banda, si Wes ay tahimik na pinapanood ang patayan sa kanyang harapan, na parabang wala siyang pakialam dito. Tulad ng inaasahan sa isang bihasang tao. Isang kamangha-manghang tanawin talaga. Dahil sa pagdating ni Skullface, si Wes at ang kanyang mga kasamahan ay tuluyang napilitan sa sulok. Pagkatapos makita ang lahat ng patay mula sa pamilya Kagan, napabuntong hininga si Harvey bago kumunot ang kanyang noo. Huminto kayo. Ako na ang bahala dito. Tumahimik ka. Galit na tinignan ni Lachlan Bree si Harvey. Isa ka lang eksperto sa geomancy. Tumutok ka sa trabaho mo. Ano ang silbi ng pagpapasikat mo ngayon? Ang mga junior niya ay masama ring tumingin kay Harvey. Ano ang magagawa ng isang geomancy expert sa sitwasyong ito? Magiging abala lang siya. Huwag kang kumilos, Harvey. Manood ka na lang, hinayla ni Arlette pabalik si Harvey nang magsisimula na sana itong magsalita. May magandang pagkakataon siyang manalo dito. Sigurado akong mananalo ako. Dahan-daang hinugot ni Lachlan ang kanyang espada na may malayo ang tingin sa kanyang mukha. Walang magiging exception. Walang exception. Ang mukha ni Lachlan Bree ay puno ng puro pagmamalaki at kayabangan. Para bang siya na ang pinakamalakas sa buong mundo. Sinukat ni Harvey York si Lachlan bago muling nagsabi ng babala. Si Phantom at Skullface ay mahirap harapin, Lachlan. Mahirap harapin. Si Lachlan at ang kanyang mga junior ay nagsimulang tumawa pagkatapos marinig ang babala ni Harvey. Nakapamewang ang mga junior habang masama ang tingin kay Harvey. Tanga ka ba? O wala ka lang talagang alam? Nagsasalita ka na parang napakadaling i-target ng aming senior. Ipaalam ko sa'yo, mas marami na siyang pinatay kaysa sa kayang mong isipin. Kung hindi lang siya nag-aalala para sa kaligtasan ni na Mr. Kagan at Arlette, natapos na niya ang mga kalaban na yan sa isang suntok. Naramdaman ni Lachlan ang matinding pagmamalaki pagkatapos marinig ang mga salita ng kanyang mga junior. Medyo pinapa-labis nyo naman. Mahuhusay din ang mga kalaban. Siguro hindi ko kayang tapusin sa isang suntok. Baka 2 suntok na lang. Natural, ang mga salita ni Lachlan ay puno ng kayabangan sa puntong ito. Nagpakita si Harvey ng mapait na ekspresyon. Alam kong magaling ka, pero si Skullface ay isang King of Arms. Sapat na, isa ka lang geomancy expert. Wala kang alam tungkol sa martial arts. Kung siya'y King of Arms, ako'y isang God of War. Huwag kang makialam dito. Ang aking lakas ay higit pa sa iyong inaakala. Nagpakita ng matuwid na ekspresyon si Lachlan sa kanyang mukha. Manood ka, bata. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging eksperto. Humakbang si Lachlan pasulong. Namangha ang mga junior sa kanilang nakita. Ang gwapo mo talaga, senior. Tulad ng inaasahan mula sa nangungunang alagad ng aming Sacred Martial Arts Training Ground.
Hindi siya madalas magpakita ng kanyang lakas. Ang makasama ka at makatanggap ng iyong mga turo ay ang pinakamagandang nangyari sa aming buhay. Pagkatapos, masama ang tingin ng isa sa mga junior kay Harvey. Tanging isang eksperto tulad ng aming senior ang may karapatang maging mahalagang bisita ng pamilya Pagan. Sigaw niya. Paano mo nagawang agawin ang lugar ng aming senior bilang isang geomancy expert lamang sa pamamagitan ng salita? Huwag na. Mauunawaan niyang hindi siya katumbas ng aming senior kapag nakita niya kung gaano kalakas ang aming senior. Malamig na tugon ng isa pang junior. Malalaman niya ang kanyang pagsisisi. Naramdaman ni Arlette Pagan ang bahagyang pagkailang matapos marinig ang mga salita ng kanyang mga senior. Hindi niya inaasahan na marami silang opinyon tungkol kay Harvey. Mag-ingat, young Master Bray, sabi ni Harvey ng taos puso. Ayaw niyang itago ang anumang bagay kay Lachlan. Hindi mo kayang tapatan si Skullface. Inirerekomenda kong sumama ka sa iyong mga junior. Masyadong mapanganib ang pumunta ng mag-isa. Sapat na. Matalim na tumingin si Lachlan kay Harvey. Ako'y walang talo. Mabilis siyang humakbang pasulong na parang kidlat. Klang, klang, klang. Nakarinig ng tunog ng metal na nagbabanggaan habang si Lachlan ay nagpapakita ng matuwid na anyo. Para bang siya na nga ang pinakamalakas na tao sa mundo. Pumunta kayo dito. Kayong lahat. Walang silbi. Halika kayo. Lalabanan ko kayong lahat. Sumigaw ng may matuwid na tinig si Lachlan Bray habang iniikot ang kanyang mga braso. Ang tunog pa lang ay parang ipinapakita ni Lachlan na siya ay isang walang kapantay na eksperto. Huwag kang matakot, Harvey. Magaling ang senior ko. Nilabanan niya dati ang 10 eksperto ng mag-isa. Lubos na hinahangaan ni Arlette Pagan ang kanyang senior. Tinawag ko siya rito dahil malakas siya. Walang laban ang mga ito sa kanya. Matatapos din niya sila agad. Ang mga junior ay nakataas ang kanilang mga ulo matapos marinig ang mga salita ni Arlette, para bang inaasahan nila ang tagumpay ni Lachlan. May isa pang ang nagsimulang mag-record kay Lachlan, handang ipakita siya sa social media. Napapikit si Wes Pagan sa kanyang nakita, tahimik na nagmamasid. Napabuntong hininga si Harvey York. Wala na siyang masabi pa sa puntong iyon. Klang, klang, klang. Ang malalakas na tunog ay umalangaw sa paligid. Ang monghe na natatakpan ng gintong pintura ay isang hakbang palapit kay Lachlan. Malakas ka, pero sayang lang at ako ang kalaban mo. Lumuhad ka at aminin ang iyong pagkatalo. Ililigtas ko ang iyong buhay. Nagpakita ng mapagmataas na ekspresyon si Lachlan, para bang hawak niya ang buhay ni Skullface. Sandaling napatigil si Skullface bago magpakita ng malupit na ngiti. Agad niyang ibinato ang kanyang kamao kay Lachlan ng buong lakas. Ang bawat suntok ay parang isang kanyan na pumuputok. Punong-puno ng matuwid na damdamin si Lachlan, pero tuloy-tuloy siyang umatras sa bawat tama. Bang! Niyanig ng buong villa ang huling suntok. Pagkatapos, narinig ang sigaw ng sakit. Arg! Automatikong tumingin si Arlette at ang iba pa. Isang katawan ang tumilapon at bumagsak ng diretsyo kay Arlette at sa iba. Puno ng sugat at dugo ang katawan ni Lachlan. Ang buong katawan niya ay nanginginig sa takot. Wala na ang kanyang matayog na pag-uugali. Sa puntong ito, para na siyang isang patay na aso. Ang lahat ay biglang natigilan. Walang nag-akala na magiging ganito si Lachlan matapos ang mga malalaki niyang sinabi. Sa isip ni na Arlette at ng iba pa, dapat ay madali niyang napira-piraso si Skullface nang hindi man lang nagpapawis. Hindi nila inaasahan na magiging paralitiko siya matapos ang lahat ng kanyang pagyayabang. Humihingal siya habang may masaklap na ekspresyon sa mukha. Siyempre, nakalimutan agad niya ang lahat ng sinabi niya bago magsimula ang laban. Anong gagawin natin ngayon, Harvey? Anong gagawin natin? Malubha ang sugat ni Senior. May alam ka, di ba? Natauhan si Arlette bago umaasang tumingin kay Harvey. Pakiusap. Iligtas mo ang senior ko. Muling napabuntong hininga si Harvey bago siya humakbang, handa ng kumilos. Isa lang siyang eksperto sa geomancy. Hindi niya ako matutulungan, at mahinang tugon ni Lachlan. Bilis! Kunin ang all-cure medicine.
Siyempre, hindi pa rin naniniwala si Lachlan na maililigtas siya ni Harvey sa kabila ng kanyang kahabag-habag na pagkatalo. Nagpapanak na gumalaw ang mga junior niya, naglabas ng mga benda at all-cure medicine, sinisikap na pigilan ang pagdurugo ni Lachlan. Sayang, walang kahit anong pulbos ang makakatulong sa kanya. Ako na ang bahala, muling sabi ni Harvey na may mabigat na buntong hininga. Hindi niya na sana papansinin ang lalaki kung hindi lang dahil kay Arlette. Hindi pwede, luluhod ako sa harapan mo kapag napigilan mo ang pagdurugo ko. Bam! Pinisil ni Harvey ang katawan niya at tinakpan ang sugat, agad na pinahinto ang pagdurugo. Nabigla sina Lachlan Brie at ang iba pa. Hindi nila inasahan na magaling pala si Harvey sa ganito. Pero dahil sa kanyang pride, hindi magawang magpasalamat o humingi ng tawad ni Lachlan. Paano ka nasugatan ng ganito? Binandahan ni Arlette Pagan ang mga sugat ni Lachlan bago siya nagsimulang magtanong. Nalinlang ka ba? Siya, dahil sa kanya ito. Galit na galit si Lachlan habang humiyaw siya kay Harvey. Pinagdudahan niya ako mismo bago ang laban. Dahil doon, hindi ako nakalaban ng maayos. Bahagya lang akong natalo kay Skullface dahil doon. Siya ang may kasalanan sa nangyari sa akin. Hindi pa ako tapos sayo. Hindi makapagsalita si Harvey. Marami na siyang nakilalang mga walang hiya, pero ito ang unang pagkakataon na makakita siya ng ganito sa buong buhay niya. Hindi lang siya hindi nagpasalamat sa pagliligtas ng kanyang buhay, sinisisi pa niya si Harvey. At sinasabi pa niyang bahagya lang siyang natalo kay Skullface matapos ang mga natamong sugat. Anong biro ito? Alam kong galing ka sa Sacred Martial Arts Training Ground, pero sana naman may katwiran ka rin, sabi ni Harvey nang walang pag-aalinlangan. Hindi ka naman mukhang malakas. Kaya nga iminungkahi kung lumaban kayo ng sabay-sabay. Pero hindi mo lang binibaliwala ang payo ko at lumaban mag-isa, sinisisi mo pa ako sa pagkatalo mo. Medyo hindi tama yan, di ba? Kung ipinagmamalaki mo ang lakas mo, sana man lang patunayan mo ito. Halos masuka na si Lachlan sa dugo sa galit. Ikaw, paano mo siya kinakausap ng ganyan? Ginamit ni Lachlan ang lahat ng kanyang lakas para protektahan ka. Mali na ngang hindi mo siya pinasasalamatan, pero nandito ka pa at nag-aakusa sa kanya. Lalaki ka ba o hindi? Tama si Lachlan. Hindi sana siya napahamak ng ganito kung hindi dahil sayo. Hindi ka ba isang geomancy expert lang? Siguro sinabotahe mo siya dahil nakita mong mas malakas siya sayo. Sinasabi mong mas malakas si Skullface, pero nasaan ang ebidensya mo? Wala di ba? Hindi lang yan, lagi mo pang iniinis si Lachlan at pinagdududa siya sa sarili niya. Lahat ng nangyari ay dahil sayo. Ano man ang mangyari, responsibilidad mo ito. Huwag mong subukang takasan. Galit na sinisisi ni na Arlette at ng dalawang senior ang nangyari kay Harvey. Binabalak na ipasa sa kanya ang lahat ng kasalanan anuman ang mangyari. Tama yan. Kung nakiusap ka sa akin na umatras, sana ginawa ko na lang. Sigaw ni Lachlan. Hindi makapaniwala si Harvey. Ito ang unang pagkakataon na makakita siya ng napakaraming walang silbi sa isang lugar. Akala niya makakatakas siya sa responsibilidad niya ng ganito. Napabuntong hininga si Harvey. Walang katapusan ang kahihiyan ninyo. Hayop ka. Anong sinabi mo sa akin? Tama na. Hindi na magawang mamagitan ni Arlette. Nagpakita siya ng takot habang nakatingin ng diretsyo sa unahan. Papunta na rito sina Skullface at Phantom. Kabanata 4340. Sina Skullface at Phantom ay papalapit habang nagpakita si Arlette Pagan ng matinding takot sa kanyang mukha. Balot ng gintong pintura si Skullface nang ipakita niya ang kanyang nakakatakot na ngiti. Ang matinding intensyong pumatay na bumabalot sa kanya ay parang totoo, pinipilit ang lahat sa paligid niya. Nagkatinginan sina Arlette at ang kanyang mga senior habang nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Sabay-sabay tayong lalaban. Babawi tayo para kay Lachlan. Hindi pa man nagkaroon ng pagkakataon si Harvey York na pigilan ang dalawang senior na tumatakbo na may hawak na espada sa kanilang mga kamay. Hindi niyo sila kayang labanan. Bumalik kayo. Agad na sigaw ni Harvey. Bago pa man makarating ang mga salita ni Harvey upang proseso ng mga senior,
Nagpakita na ng malamig ng ngiti si Skullface bago bumato ng dalawang suntok na ilang beses na mas mabilis kaysa sa mga senior. Nagbago ang ekspresyon ng dalawa, iniisip na tapos na sila. Humanda silang umatras sa gitna ng proseso. Mabilis silang kumilos ngunit medyo huli na. Tumama ang gintong kamao sa kanilang dalawa agad-agad. Ang tinatawag na mga eksperto ay nagsuka ng dugo bago sila tinangay, bumagsak sa lupa. Hindi ito nakamamatay na suntok pero sapat na upang hindi na sila makalaban. Hayop! Napasigaw si Lachlan Brie habang bumangon siya, galit na galit. Hindi kayo magiging katumbas namin kung wala kang mga sikreto mong teknik. Hindi kami matatalo ng tulad mo. Nagpakita ng mapang-asar ng ngiti si Skullface. Ikaw si Lachlan, di ba? Ikaw ang sinasabing pinakamagaling na disipulo ng Eos Temple, di ba? Nagkakamali ka ata sa isang bagay. Pangunahing disipulo ka raw. Kahit na ako, pang-10 lang ang ranggo ko. Mas malala ang henerasyon ng Eos Temple ngayon kaysa noon. Hindi lang kayo mahina sa pag-aaral, kundi palpak pa ang mata nyo. Hindi nyo ba kilala ang Golden Shield ng Eos Temple? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Lachlan. Ikaw pala ang nagtaksil sa amin noon. Paano mo nagawang magpakita rito ngayon? Hindi ka ba natatakot na patayin ka namin? Siyempre natatakot ako, pero sino ang gagawa niyan kapag napatay ko na kayong lahat dito? Ikaw, nagpakita si Lachlan ng masaklap na ekspresyon habang bumangon siya. Mr. Pagan, Arlette, tumakas na kayo. Ako na ang bahala rito. Tawagin niyo ang guru ko. Dadalhin niya ang 18 Saddens para patayin ang traidor na ito. Natarante si Arlette habang handa nang dalhin si Wes Pagan palayo. Umiling si Harvey para pigilan ang dalawa. Hindi na kailangan iyon. Pak! Mabilis na sinampal ni Skullface si Lachlan palayo bago siya ngumiti ng kaunti. Tama, hindi niyo nakakailanganin pa iyon. Bumagsak si Lachlan sa harapan ni Harvey bago samuka ng dugo. Pumuti ang mukha niya na parang papel sa puntong iyon. Lachlan, nagmamadaling tumakbo ang dalawang junior bago ipakita ang lubos na kawalan ng pag-asa. Hindi nila inasahan na ang kanilang hindi mata-talo-talong senior ay madaling natalo. Bahagyang lumuhad si Lachlan bago sumigaw kay Harvey. Pinapatay mo si Mr. Pagan, hayop ka.